Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay nais kong ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang mensahe tungkol sa pagiging bukas sa pagtanggap ng mga biyaya sa ating buhay. Alam mo ba na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang tanggapin ang mga biyayang dumarating sa ating buhay? Ngunit minsan, tayo mismo ang nagiging hadlang sa pagdating ng mga pagpapalang ito. Paano nga ba natin lubos na matatanggap ang mga biyayang ito? Una sa lahat, kailangan nating buksan ang ating isipan at puso. Tulad ng isang bulaklak na namumukadkad, dapat tayong maging handang tanggapin ang sinag ng araw at ang mga pagpapalang dumarating. Hindi dapat tayo matakot sa mga pagbabago at mga bagong oportunidad. Maraming tao ang nahihirapang tanggapin ang mga biyaya dahil sa takot at pag-aalinlangan. Iniisip nila na hindi sila karapat-dapat o hindi sapat ang kanilang kakayahan. Ngunit tandaan mo, ang bawat isa sa atin ay may karapatan at kakayahang tumanggap ng mga pagpapala. Isa sa mga pinakamahalagang hakbang ay ang pagkakaroon ng positibong pananaw. Kapag tayo ay positibo, para tayong magnet na umaakit ng mga magagandang bagay sa ating buhay. Ang ating saloobin ang nagdidikta kung paano natin tinatanggap ang mga pagkakataon at pagpapala. Mahalaga ring maintindihan na ang mga biyaya ay dumarating sa iba't ibang anyo. Minsan, hindi ito ang inaasahan nating forma. Maaaring dumating ito bilang isang hamon na magpapalakas sa atin, isang pagkakataong magbago, o isang taong magtuturo sa atin ng mahalagang aral. Ang pagpapasalamat ay isa ring mahalagang aspeto. Kapag tayo ay nagpapasalamat sa mga simpleng biyaya, mas marami pang pagpapala ang dumarating. Ito ay parang isang siklo. Habang mas marami tayong pinasasalamatan, mas marami tayong natatanggap. Dapat din nating tandaan na ang pagtanggap ng biyaya ay hindi lamang para sa ating sarili. Kapag tayo ay pinagpala, may responsibilidad din tayong magbahagi at maging pagpapala sa iba. Sa ganitong paraan, lumalago at dumadami ang mga biyaya. Ang pagiging bukas sa pagtanggap ng biyaya ay nangangahulugan din ng pagiging handa sa pagbabago. Minsan, kailangan nating bitawan ang mga lumang gawi at paniniwala para magkaroon ng espasyo para sa mga bagong pagpapala. Mahalaga ring maintindihan na ang timing ng mga biyaya ay hindi palaging ayon sa ating gusto. Minsan, kailangan nating maghintay at magtiwala na darating ang tamang panahon. Ang pagiging pasensyoso at matiyaga ay mahalagang katangian. Ang meditation at pagdarasal ay maaaring makatulong sa pagbubukas ng ating sarili sa mga biyaya. Sa pamamagitan nito, nagiging mas malinaw ang ating isipan at mas bukas ang ating puso sa pagtanggap ng mga pagpapala. Dapat din nating tandaan na ang mga biyaya ay hindi palaging materyal na bagay. Maaaring dumating ito sa anyo ng kapayapaan ng isipan, magandang kalusugan, masayang pamilya, o matatag na pakikipagkaibigan. Ang pagiging bukas sa pagtanggap ng biyaya ay nangangahulugan din ng pagtanggap sa ating sarili. Kailangan nating mahalin at tanggapin kung sino tayo para mas madali nating matanggap ang mga pagpapalang dumarating. Mahalaga ring maintindihan na ang bawat araw ay may dalang biyaya. Kahit ang mga simpleng bagay tulad ng paggising sa umaga, ang pagkakaroon ng pagkain sa mesa, o ang simpleng ngiti ng isang kaibigan ay mga biyayang dapat nating pahalagahan. Sa huli, ang pagiging bukas sa pagtanggap ng mga biyaya ay isang patuloy na proseso. Hindi ito nangyayari sa isang iglap. Kailangan nating pagtrabahuhan at praktisin araw-araw. Maraming salamat sa inyong oras at panunood. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan. Mag-iwan din kayo ng inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi.